Coordinated attack. Demolition job daw ang ginagawa ngayon ni Tambaluslos mga kababayan. Laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Lalong-lalo na itong mga Duterte at pati na rin itong sina Bato. Dahil ginagamit daw ng mga ito ang kanilang mga resources, pera ng gobyerno para mangharas sa kanilang political opponents. Kung inyong matatandaan, di ba? Nag-joint forces na ang 4 na komite doon sa lower house mga kababayan para imbestigahan ang di umano'y war on drugs si dating Pangulong Duterte. At tinagapang na daw ni Tambaluslos mga kababayan etong mga dating kasamahang pulis ni Bato para tumistigo laban sa dating Pangulo. Yan daw ang ginagawang demolition job ng mga Tambaluslos na ito. Panoorin niyo po. Sino ang nasa likuran nung paghahanap ng testigo laban kay Pangulong Duterte sa ICC? Sinong kumausap kay Karamat? Sinong nasa likuran ng effort na bumaligtad si Karamat against Duterte? Oh, hindi po nila dininayan mga kababayan ha. Umamin ang mga bata ni Tambaluslos mga kababayan na kinausap nila yung mga suspects ng ICC. At ang sabi nito si Bato mga kababayan ay parang ginagapang daw para bumaliktad at ilaglag si dating Pangulong Digong gamit ang resources ng bayan. Ano ba itong kongreso mga kababayan? Korte ba to? Akala ba natin mambabatas ito? Gumagawa lang ng batas. Parang nagiging korte na. Tila gusto nang maging hudikatura. Na-epal talaga, di ba? Di ba si Speaker Romualdez? Tambaluslos. Ngayon, sino ang Speaker ng House na kung saan halos lahat ng komite na ginagamit, pinapakilos para mag-imbestiga ng kung ano-anong investigation para mapin down si Pangulong Duterte? Tambaluslos. Sino nasa likuran nito? Sinong speaker? Hindi rin yun. Grabing power tripping, no? Tuting ba kababayan na yan ba talaga ang trabaho nila? Hindi nga nila masolusyonan ito problema ng Pilipinas. Anyway mga kababayan, ang problema pala ng Pilipinas ay sila. Dahil ang mga buhayang ito ang nagsasayang ng pera ng bayan. O kung ito ang mawala mga kababayan malamang maganda ang takbo ng Pilipinas dahil naaaksaya ang pera natin dahil sa mga buhayang ito. Kinakain ng mga politiko mga kababayan. Ako matanggalan ng aking sariling pag-iisip at opinion kung bakit ito nagkasabay-sabay lahat. Kung bakit ito parang coordinated attack. Coordinated attack. Ganon. So, it's up to the people to determine. Kayo nang umusga kung ano na nangyayari sa ating bayan ngayon. Kabila po ng ito na ang mga kababayan, resulta ng bangag administration. Huwag ka na ng mga pronouncement ng Pangulo, nakausap mo mismo siya personal. Isa pa yan. Pangulo na iyan. Iba ang sinasabi sa mga pinaggagawa. Ako, nung na-interview ka rin ng media, napangiti ka, kasi nga, merong assurance sa'yo na wala binudol si Bato. Ganon na mangyayari na muli tayong magpapasailalim dito sa ICC. Kaso, iba yung nangyayari sa mga sinasabi. Gugustuhin nyo po ba na magkaroon din talaga ng black and white kung ano yung naging pronouncement ng Pangulo, pero para merong Ang tawag dyan mga kababayan, budol. Ganyan ng budol mga kababayan, double talk. Kunwari, bait-bait. At kuting-kuting ako dito sa harap ng mga tao. Meow, meow, meow. Pagtalikod mga kababayan, tripping. Dahil ang sabi triad yan Parang ahas sa 3 ang ulo. May ulong Tambaluslos, may ulong Palaka, may ulong Kutling. Kumbaga sasandalan yung bawat desisyon ng ating pamahalaan. Yung black and white na yan na inaasahan natin, Admar, I hope it will come from the Supreme Court. We will seek for redress sa Supreme Court kung anong standard Supreme Court ito patungkol dyan. Sana ang Supreme Court hindi ma-impluensya. Pero alam naman natin malakas ang talaga power ng presidente mga kababayan. Laruin natin yan. In due time. In due time, malalaman natin yan kung ano talaga ang dapat stand ng ating bansa patungkol dyan. Base sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi base sa kagustuhan ng kung sino nakaupo at gagamitin lang nila yung kanilang power and resources para lang for their own personal agenda. Pansin niyo mga kababayan, di ba? Ang dami pang dapat gawin para sa ikabubuti ng ating bansa. Pero ang gobyerno ngayon, nakafocus dito sa ICC. Nakafocus kay Kibuloy.
Nakafocus sa mga kalaban nila kung paano sirain ang mga Duterte. And then what? Kung masira na silang lahat, uunlad na tayo? Sama-sama na tayong babangag muli dahil wala na silang kalaban eh. Babangag na tayo habang buhay. Kailangan natin yung Supreme Court ruling patungkol dyan. And in due time, we will do that. Opo. Senador, kayo rin po ba ay nagtataka bakit kinonekta itong EJK, itong sa Pogo, itong kini-question na war on drugs po ng Duterte administration? Hindi na nagtatrabaho mga kababayan na dapat sana nakakabuti sa sambayan ng Pilipino. Eto na, panggigipit sa kalaban ang ginagawa. I-memorize yan. Sila, di kayo accepted. Nirespeto ko lahat kanilang trabaho. May trabaho sila sa House, may trabaho rin kami dito sa Senate. Sige lang kung ano yung ginagawa nila. Pero ito lang ang tingnan mong senaryo. I am not implying something. I'm not implying something. Sino ang nasa likuran nung paghahanap ng testigo laban kay Pangulong Duterte sa ICC? Si Tamba, bakit nakikialam ang Kongreso dyan? Trabaho nyo ba yan? Parang naging NBI na rin itong mga kababayan. Sina Tambaluslos. Sinong kumausap kay Karamat? Sinong nasa likuran ng effort na bumaligtad si Karamat against Duterte? Diba si Speaker Romualdez? Tambaluslos, pinangalanan na ni Bato. Ayun, sino ang Speaker ng House na kung saan halos lahat ng komite na ginagamit nila lahat ng resources ng gobyerno ginagamit kilos para mag-imbestiga ng kung ano-anong investigation para mapin down si Pangulong Duterte. Wala na ibang ginawa. Sa likuran nito, sinong speaker? Yung mga buhaya. Na kung saan itong mga komite na ito ay under. Kanino under itong mga komite na ito? Tambaluslos. So yun lang ang isipin natin. Yun lang I am not implying maliciously. Respeto ko yung i-point mga out mo na ba to? Dahil totoo naman, di ba? mga Si committee Tambaluslos chairman. naman talaga. Which is, isa yan sa 3 ulo ng triad mga kababayan. 3 presidente daw eh. BBM, si Vice Admiral at saka si Tamba. The cash, ika nga ni Sarah. Leaders that are motivated by cash, cocaine, and champagne. Mga chairman ng committee sa House. And respeto ko kayo. I know Kami, hindi namin nirespeto. Wala na kami respeto dyan sa mga buhaya, mga kababayan. sure job. Pero ako lang, hindi ninyo ako Paano marerespeto? Tayo nagkakandahirap sa pagbabayad ng buwis tapos nilulustay lang ng mga animal na yan. Akala sa kanila ang pera. Inaaksaya. Nagpakasasa sa pera mga kababayan. Niyo, hindi na nakontento. tanggalan ng aking sariling pag-iisip at opinion kung bakit ito nagkasabay-sabay lahat. Kung bakit ito parang coordinated attack. Coordinated attack. Ganon. So, it's up to the people to determine. Kayo nang umusga kung ano na nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang Malapit problema na po tayong dito, mabulok. Senador, masyado nang nagiging abala ang kasalukuyang administrasyon patungkol po dyan. Nakakalimutan na yata yung pangunahing trabaho para sa 110 milyong mahigit na mga Pilipino sa bansa. Natatabunan na yung priority issues talaga na talagang yung malapit sa sikmura ng taong bayan. Considering itong mga ibinabatong pong mga akusasyon, inimbestigahan na rin ito. Dahil sila mismo ang problema mga kababayan eh. Etong mga leader natin ngayon. Eto ang totoong problema ng bayan. Hanggat nandyan sila sa pwesto ay hindi tayo magbabago talaga. Lugmok. Tapos may gana pang umupo sa pwesto habang buhay. As if ang gaganda ng mga performance. Kung magandang performance niyo, why not? Coconut. Pero kung ganyan lang, utang dito, utang doon, lustay dito, lustay doon. Tapos nagkakandahirap na ang mga tao. Gusto pang umupo habang buhay? No way. No way. Dati pa ng mga mambabatas din during Duterte administration, paulit-ulit gumagastos tayo ng pera ng taong bayan. Kung may nakikitang mga mali, bakit hindi na lang magsampa dire-diretso ng kaso? Kasi maraming dapat pagtuunan ng pansin ng taong bayan. At saka dahil na investigasyon agad o gumagamit pa ng pera ng bayan, investigasyon, akala mo kung sinong nasa korte talaga, tapos wala rin mangyayari.
Wala rin in aid of election, para grandstanding lang mga kababayan, para lumika ng issue, para hindi kayo mag-focus doon sa pagka-incompetent ng ating presidente ngayon. Dito kayo mag-focus sa aming ginagawang issue. Hudas! Kasi Hoda! Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa demolition job na ginagawa na itong si Tambaloslos laban kay dating Pangulong Duterte? Post your comments below.